Hello mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay po, Merry Christmas. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Sa mga bagong pasok po sa aking munting kubo, welcome. Salamat po sa suporta. Mga nandyan sa comment section, thank you po. Mga nagla-like, mga nagsishare, salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. So, isa ho sa description ng aking channel ay patungkol po sa OFW struggle. Meron akong i-share sa inyo, hindi po ito reaksyon patungkol dito sa ka-business or sa kalingap. Ito po ay sa isang kababayan natin na OFW din. December 23, 2024. Viral po siya. Isang lalaki na kababayan, nang hold up po siya ng taxi driver dito sa Saudi. Kalat po ito ngayon. Delikado po dito, mahirap po gumawa ng mali dito sa Middle East. Kasi kung ano yung kaparusahan, talagang gagawin yun. So ito si kabayan, pag mahuli, may posibilidad talaga na pasalamat kung maiuwi siya ng Pinas na putol lang ang kamay, putol ang paa, or ano man. Kasi kitang-kita po sa dashcam ng kotse, ng taxi, ang kanyang ginawa. Nakakaawa siya, oo. December 23, magpapasko. Siguro may rason siya. Baka yung pamilya niya sa Pilipinas, nangangailangan ng suporta niya, kaya nakagawa siya ng ganito. Pero mali, kabayan. Or pwede rin kasi ang sweldo, tapos na, yun, wala siyang pera, gipit. Nakagawa siya ng ganitong galawan na mali. So, panunuorin niyo po, ipapakita ko sa inyo sa other side yung dashcam video po na nakuha ko din. Shout out po kay kabayan, inilista ko yung pangalan. Na-delete na po niya ito kasi nga ang daming stress sa kanya, ang daming nagtatanong. Ilagay ko na lang yung pangalan niya sa screen para sa courtesy ba. Kasi marami na rin ang nag-repost na ito. Dahil nga, awareness sa ating mga kababayan na kahit anong hirap, huwag tayong gagawa ng hindi maganda. Lalo dito, hindi natin ito bansa. Napaka-stricto dito. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, takbuhan mo lang, di ba? Alam naman natin dyan, ang daming mga snatcher. Ito si kabayan, ay, pinaghahanap nito siya ngayon. Kitang-kita yung mukha niya. Kawawa ang pamilya nito sa Pilipinas. Mapapanood nila to. Sigurado kalat na to eh. Di nawala na tuloy wala na magsusuporta sa kanila. Hinold up niya taxi driver. Magkano lang nakuha niya? Pinilit niyang kunin sa bulsa. Yung sa una, mapapansin niyo parang hindi siya parang hindi siya kababayan. Pero nagsalita siya, may sinabi siya. Kasi habang yung driver, binubuksan yung ilaw, pinapaliwanagan, gusto niya maliwanag. So, umapila tong kabayan natin, sabi niya, masakit nga daw sa mata. Tapos doon na niya idineklara na hold up daw yun. So, panoorin niyo natin. Panoorin niyo po. Ilalagay ko po sa screen. Army? Yeah. Mapapansin po natin na kabado siya. Ano? Yeah. Parang naghanap siya ng lugar na tahimik, na parang nilalayo niya yung sasakyan. Hindi siya mapakali. At hindi siya naka-seatbelt. Ano? Taga saan kaya to sa Pinas? Kawawa talaga ito sa bayan. Yeah. Hindi siya makakatakas dito. Wait. Second time. Ano ba yung nagtulak sa kanya para gawin niya yun?
Kunyari meron siyang tatawagan. Okay, okay. You go. I call my friend. Go. Yung mga ganitong mga kaso, mga kababayan, hindi ito matutulungan ng embassy natin. Pakistani po yung driver, taxi driver. Hello? Huminto na sila eh. Hello? Wait. Wait. Call my friend. Give me information. Wait. Call my friend. This location. Nag-aantay yung taxi driver na bayaran siya. Clara, sumod ka. No money, you. Money. Money, wait. Ay, wait. Masakit sa mata. Ano yung this is hold up. No. Okay. Pilit niyang kinukuha yung pera sa bulsa ng driver. Parang yung ginamit niya, akala ko nga himatalim. Parang ballpen o kung anumang bagay yung ginamit pang tutok doon. Mabuti hindi atake sa puso yung may edad na pati. Kawawa naman siya eh. Akala siguro nung itong kababayan natin na pasaway na walang camera, walang dashcam, naka-record. Ngayon ang tanong, sino kayo nag-upload nito? Or ano ba yun? Hindi kasi alam yung mga dashcam, automatic ba yan? Upload? Hindi ko alam eh. Kasi hindi alam kung sino nag-upload dito eh. Parang ang ano nito, kwento, yung nag-post, yung driver nila, Pakistani din. Tapos yung Pakistani na yun, na driver, yun ang nagbigay dun sa isang kababayan natin na nag-post. Kaya dito, ayan, alam naman natin pag kalahin natin eh. Sasabihin, ano yun, Pilipino, pare-parehas na. Diba? Pero may mga amo naman kasi na hindi ganun kakitid ang mga pag-iisip. Kung kasi na may kasalanan, siya lang talaga ang may kasalanan, hindi nila lahat. Kawawa. So yun lang po sa mga pamilya namin, yung mga sa Pilipinas. Yung pressure kasi dito, mahirap eh. Para sa amin na nandito sa abroad. Mababalitaan namin pamilya, kailangan ng pera, ganito, ganun, kung ano mga problema. Lalo pag naibigay na niyang sweldo, may panibagong darating na kung ano na naman. So, mga katulad sa amin ng OFW, talaga nag-iisip yan, ano ba yung paraan para maibigay yung mga pangangailangan ng pamilya. Pero sana makontento ko kayo yung mga nandiyan sa Pilipinas kasi hindi ko ganun kadali ang buhay namin dito.
Kaya ito si kabayan, may rason yan kung bakit niya ginawa ang kanyang pang-hold up niya. Kumbaga kapit na siya sa patalim. Akala niya siguro hindi siya mahuhuli. Mahuhuli talaga ito, pinaghahanap na ito ngayon. Marami na may mga nakakilala na daw dito eh. At nai-report na nga ito doon sa embassy. Kaya kawawa ito dahil walang magtatanggol sa kanya dahil mali ang kanyang ginawa. So yun lang po yung sa akin mga kababayan, kalingap, ka-business at kapapi. Sana itong video na to para doon sa may mga pamilya na nandito sa abroad. Siguro wag iasa lahat. Hanggat maaari, tulong-tulong din. Posibilidad dito si kabayan talaga na buroyong to. Kaya gumawa ng baka gusto niya mapadala ng pera ang kanyang pamilya pero wala siyang maibigay. Kaya gumawa siya ng ganyang paraan pero maling-maliho. Mali ka kabayan, kawawa ka naman. Pero may consequence kang kaharapin dahil sa ginawa mo. Kung basta yung pagkakaalam ko dito, kung mag-search niyo sa Google, kung ano yung mga magiging hatol sa ganyan, ayan nga ho, may mapuputol sa parte ng katawan niya. Kung hindi siya patatawarin, itong kanyang na-hold up, pero imposible yan eh. Dito stricto yung batas dito. Kaya yun lang po yung sa akin sana may aral ko tayong nakuha dito sa nangyari sa ating kababayan. Huwag ko tayong gumaya yung mga nadyan sa labas. Mag-iingat po tayo, magtrabaho lang po tayo na maayos, yung sakto sa kung ano yung tama lang. Kung wala kung ibibigay sa pamilya, sabihin natin na wala talaga, yun lang yung sweldo natin. Huwag tayong gagawa ng masama para lang maibigay yung pangangailangan ng pamilya. So, hindi mo muna ako magsa-shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat, always, sa suporta ninyo sa akin. Ingat po tayo. To God be the glory.